Kasalukuyan pong nagsasagawa ng press con sa Malacanang. Pakinggan po natin ang ilang bahagi nito. Hindi na kaya noong carrying capacity ng ating mga waterways. At ang pangatlong ina-address would be the low-lying communities. No? Alam naman natin na may mga low-lying communities, yung Camanaba, yung Valenzuela, Obando, May Kawayan, and all of the lakeshore towns around Laguna Lake. No? So, pag tumaas yung tubig, kahit na walang ulan, pag nag-high tide, no? Talagang bumabaha naman yung mga areas na yan kahit walang ulan. Ang problema, pag nagsabay-sabay yon, malakas ang ulan sa bundok, malakas ang bagsak ng ulan sa NCR, at nag-high tide. Ganun yung nangyari ng Ondoy. Nagsabay-sabay yung tatlong yon. No? So, the master plan addresses these three major causes of flooding in Metro Manila. Now, puntahan natin yung pinaka-tinatawag naming immediate, high impact, dahil sinasabi, but 2035 pa kami makakaranas ng ginhawa. Hindi naman po ganon. Kaya ganun kahaba yon dahil may watershed management na kasama doon, may dam tayong ilalagay. So this will take some time to develop. But we have identified what we call high impact, high priority projects na pag natapos natin yon, talagang malaking ginhawa na dito sa NCR. Ano ba yon? No? Let's address the problem of the drainage capacity constraints. No? Unang-una dyan, clearing of waterways. No? Dahil na nga, as we said, block na. Kumbaga sa puso ng tao, block na yung mga hindi na makadalo yung aatakihin talaga yung taong yon. No? Ganun din yan. Wala nang waterways capacity, meron na tayong mga drainage capacity constraints. So, addressin muna natin yung carrying capacity of the waterways. Which means, para lumabas yung tubig na ibinabagsak na ulan dito sa NCR, dapat may labas natin ng mabilis dun sa Manila Bay at saka Pasig River. No? Pangalawa, to address the same problem is what we call yung drainage improvement. We have over 90 ongoing drainage improvement projects in Metro Manila. No, yun yung nakikita nyo. No? Yung nabanggit ni Chairman, about 70, meron pang parating na award pa lamang. No? So we have 90 drainage improvements. Why are we improving the drainage? Yung dating design na sinusunod ng DPWH is good for a 10-year design capacity. In-increase na namin yan sa 25-year capacity. So, ibig sabihin yan, kung yung last rainfall na pinakamalakas in the last 10 years, yun lang yung kaya nung dati. Ngayon, yung pinakamalakas na drainage na ulan in the last 25 years, kaya na yon, no? So, ibig sabihin, mas malaki yung mga linalagay naming mga drainage na nakikita nyo all over Metro Manila. Ang pangatlong napaka-high impact, no, is the upgrading of the pumping stations. No? Dahil pagka may lubog at malakas yung pumping station, sandaling-sandali lang yan, huhupa na yung baha. No? So that is the role of MMDA at may pondo na sila to upgrade the 12 major pumping stations in Metro Manila. Now, how do we now address the issue of low-lying communities? Halimbawa, Camanaba, Malabon, no? So, yan naman, ang solusyon dyan, dike construction. So, ongoing kami dun sa dike construction, no? So, these are the major infrastructure, high-impact projects that we are undertaking. Now, meron din tayong tinatawag na non-infrastructure or non-structural measures. Ayan na yung Project NOAA, no? Nandiyan na yung resettlement, nandiyan na yung mga flood drills, no, or information system. Yung Project NOAA, para mabanggit ko lang uli, Project NOAA is supposed to give a flood warning to communities that will be affected at least 6 hours before it happens, no? So dati alam natin, Alachamba, no? Pero ngayon, because the Project NOAA was already able to do a flood modeling system, alam na ng Project NOAA, because of Project NOAA,
alam na kung ano mangyayari dyan sa Pasig River na yan at sa Marikina River. Pag ganito kalakas ang ulan, no, na-predict nila na ganito kalakas ang ulan, ang babagsak sa Sierra Madre, no, alam nila kung gaano kataas ang itataas ng Marikina River. At alam din nila kung ano. At yan po ang bahagi ng press conference sa Palasyo ng Malacanang sa pangunguna ni DPWA Secretary Rogelio Singson. Pinag-usapan sa punong balita ng problema ng pagbaha na naranasan sa Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Paglilinis pa rin daw sa malalaking daloy ng tubig ang solusyon dito. At pagdating naman sa mga mabababang bahagi ng Metro Manila ay dike system ang kanilang nakikitang solusyon.